I know my friend will yield to a few clarificatory questions by way of interpellation. How did you know that I will yield? Maaari po bang sabihin natin kung sino po itong mga taong tinutukoy po ninyo? Subalit nagtanong po kayo, mapipilitan ko pong bulgar. Ito po hanggang ngayon ay nanunungkulan pa rin bilang undersecretary. Mr. President, Hindi Your po Honor. ako makakasagot niyan sapagkat hindi po Bakit ako naman po hindi kayo makakasagot? hindi po ako Napakasimple nanggaling lang po sa... ng tanong ko sa inyo. So 3 beses pong gumasta ang pamahalaan, Mr. President. Opo. Your Honor. At bumagsak. At bumagsak ang pa kulay. rin. So 3 beses pong nasampal ang Pilipino. Yes, I've heard of it. Unfortunately, Mr. President, they did not show up that day. Nagbigay ng malalakas na signal na o kaya malalakas na mensahe at nabingi na po siguro ang mga dapat makarinig nito. Kung kinakailang alugin natin, hindi lang naman messaging, siguro action po, Mr. President. Dadagan ang Balita News Update. Dadagan Balita. Alright, welcome back mga kabitan sa ating munting bahay. Tayo po ay nagbabalik na naman ho para maglahad naman ng panibagong impormasyon at komprehensibong balitaan dito sa ating munting bahay. Ayun po mga kabalitaan, nagsimula na ho yung mga pagdinig dyan sa Senado. Talagang lumalabas ang bangis ni Senador Marcoleta kung mag-interpolate ho ito ng kanyang mga kasamahan. Lalo na po mga kabalitaan kung ang mga buhaya ang masasala ho dito sa Blue Ribbon Committee ni Senador Marcoleta. Bantakin nyo po, hindi napigilan ni Senator Jingo Estrada si Senador Marcoleta. Kanya hong napangalanan ang mga tiwaling opisyal ng DPWH sa Bisaya pa. Daghang Project Y Human mga kabalitaan na promoted pa sa kanilang mga posisyon at hanggang ngayon nakaupo pa rin ho sa kanilang mga pinanungkulang departamento mga kabalitaan. At gusto rin mga kabaitaan ni Senador Marcoleta na aalugin ang mga individual na nasasangkot ho sa anomalya, mga pagbaha mga kabaitaan diyan sa Palawan. At ito naman hong si Senador Erwin Tulfo, hindi rin ho nakakalusot kay Senador Marcoleta. Tinanong ng husto at parang gusto niya rin talagang sabihin ni Marcoleta dito na wag lang salita ho tayo, kailangan mas malakas pa sa bagyo. Aalugin ho natin ito ang mga taong to para ho sila magising, marinig at maintindihan nila kung ano ang kanilang mga tungkulin mga kabalitaan. Pasimula pa lang ho ito ni Senador Marcoleta. Sa susunod na mga araw, may malaki pang pasabog na mangyayari ho sa Blue Ribbon Committee mga kabalitaan. Kaya sabay-sabay nating pakikinggan at para mas lubos nating maintindihan, heto na po, panoorin na natin. Hindi natin papayagan at palalampasin ang mga katiwalian sa pangangasiwa. Ang kapalpakan sa pagdisenyo at sa pagkakagawa, ang mababang kalidad at marupok na materyales, ang pagkaantala ng proyekto, at ang kapabayaan sa tamang pagmentina at pagkumpuni. Halimbawa, sa Kabagan, Santa Maria Bridge na sa Isabela, sinimulan noong 2014, ginastusan ng taong bayan ng 1 bilyon. 10 taon tinayo. Nung binuksan, ilang araw pa lang, giba na agad. Napakamahal. Ang tagal ginawa. Ang bilis na sira. Mr. President, my dear colleagues, good afternoon. I rise today on a matter of personal and collective privilege. 5 months after the reported collapse of the Kabagan-Santa Maria Bridge, accountability has finally been demanded by the Department of Public Works and Highways, directed only at the driver of the dump truck operating a vehicle with an approximate gross vehicle weight of 89.63 metric tons. Such a heavy load exceeded the bridge's design load capacity of 33 tons and violated the 45-ton maximum allowable gross vehicle weight, or the MAGVW, under Republic Act number 8794 and its revised IRR. As fate would have it, the bridge, 12 years in the making and opened for just over 20 days, collapsed. Hailed as one of the engineering wonders and the gateway to the Cordilleras, this road network was one that our kababayans had long looked forward to for decades. Para sa mga kababayan natin na buhay na tinatawid
ang daan papuntang Isabela. Isang malaking kaginhawaan sana ito. Ngunit ang kanilang pagbubunyi ay panandalian lamang. Mr. President, marami man sa kanila ay retired na. Some of the decision makers are still with the department. Sa aking pagkakaalam, 2 sa Assistant Secretary ng DPWH ngayon ay naging Regional Director ng Region 2 noong panahon ng construction at retrofitting ng tulay, at 3 undersecretaries naman ay malinaw na matagal nang may control sa budget, supervision and oversight over the project ay nananatili sa pwesto at mukhang nabigyan pa ng karagdagang trabaho at dagdag na responsibilidad pagkatapos bumagsak ang tulay. Hindi kaya sila ang pinatutungkulan ng Pangulo nung sinabing, mahiya naman kayo? Mr. President, mahirap tanggapin na sa mga susunod na araw ay haharap sa kaso ang maliit na tao na tulad ng driver ng truck na pananagutin ng DPWH, samantalang pinagtatakpan nila ang kanilang mga kasamahan. I urge the DPWH to take full responsibility and accountability, not only by pursuing private contractors, but also by holding accountable its own officials who were involved in the planning, approval, and implementation of this project. Public confidence demands nothing less. Explain the approval process, identify the lapses in monitoring and enforcement, and most importantly, assure the public that this will never happen again, not through promises, but through concrete reforms in design, review, safety compliance, and project oversight. The bridge that was meant to stand strong for generations collapsed in less than 3 weeks. Its collapse should serve as a warning. When safety is compromised, when accountability is absent, it is the people who will pay the price. I am not here to point fingers at anyone. I only hope that we use this incident to mark the beginning of a renewed commitment to engineering integrity, public safety, and true accountability. Thank you, Mr. President. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Mr. President, the distinguished gentleman from the great province of Tarlac and Rizal, Senator Rodante Marcoleta, wishes to interpolate the distinguished gentleman from San Juan, our Senate President Pro Temp. I move that they be recognized, Mr. President. Senator Rodante Marcoleta is recognized. Alright, so grabe, matindi. 2014 pa sinimulan ho itong tulay na ito. At yun nga, after 3 weeks nung binuksan, kumulapso ito mga kabalitaan. At mantakin nyo po, yung mga tao dyan na nasa likod ho ng proyektong iyon ay na-promote pa, nagkaroon pa ng mataas na posisyon mga kabalitaan. I know my friend will yield to a few clarificatory questions by way of interpellation. How did you know that I will yield? Wala ka namang choice eh. Gladly, Mr. President, I feel honored and Mr. President, I want to know if the Honorable Senator is also aware of several falling bridges before this bridge subject matter of his speech. I am not fully aware of any bridge that has collapsed. May I... But here, I just my staff just gave me a list of the bridges that had collapsed in October 28, 2024. The Magapi Bridge in Balete, Batangas collapsed allegedly due to strong flood currents and the large number of uprooted trees carried by the water during Typhoon Christine. And the Bantilan Bridge, a 30-meter concrete span connecting Batangas and Quezon, allegedly collapsed on October 29, 2022, allegedly due to raging river currents and floods. And the Carlos Romulo Bridge in Bayambang, Pangasinan collapsed on October 20, 2022. The collapse was allegedly caused by 2 overloaded dump trucks that exceeded the bridge weight capacity. And the Borja Bridge collapsed on June 16, 2022. This was allegedly caused by a 12-wheeler dump truck that exceeded the bridge's weight limit.
and the Loay-Clarin Bridge, I think this is in Bohol, which spans the famous Lubok River, and this resulted in 4 fatalities and 18 injuries. And the bridge under construction in Colafu, Magsaysay, Marilog District, Davao City, collapsed on February 18, 2022, while workers were filling its floor with fresh concrete. And lastly, the steel bridge collapsed in Barangay San Isidro, Mahayhay, Laguna on January 29, 2022. That's all, Mr. Chair. So, Mr. President, I think the Honorable Senator will agree that we're fast becoming a country of falling bridges. I agree with you, my good friend, Senator Marcoleta. In regard to this bridge in Isabela, subject matter of your speech, Mr. President, wala bang weighing scale or weighing station or weighing facility na itinalaga ang local government or national government para sa ganon yung lahat ng dadaan na mga behikulo? Kasi, Mr. President, alam naman natin na Isabela ay agricultural economy. It consists something like 29.8% agriculture products at 25% industry. Kaya kinakailangan po siguro merong tagatimbang sa lahat ng mga truck na dadaan. Napakasimple naman sigurong problema ito. Bakit wala man lang nakaisip na maglagay po ng isang timbangan doon para sa mga sasakyan na dadaan? Sa aking pagkakalam po, Ginoong Pangulo, ay wala pong weighing bridge na nakalagay po rin sa Kabagan Santa Maria Bridge. Kaya siguro bigla na lang pumasok itong overloaded na truck na nag-weigh ng 89.63 metric tons. Kaya po bumagsak. Overweight to ng 43 metric tons. Kaya siguro bigla hong bumagsak ang tulay ng Kabagan na Santa Maria Bridge, Ginoong Pangulo. Binanggit po ninyo sa inyong speech, Mr. President, Your Honor, na ang isa sa nakadidismaya matapos ito'y maimbestigahan sa pangunguna ng ating kasama, Senator Alan Peter Cayetano, ay nabahala po kayo na malinaw na may kawalan ng pananagutan mula sa mga taong responsable sa pagpapatupad ng proyektong ito. Tama po ba yung aking narinig? Tama po kayo, Ginoong Pangulo. Ibig bang sabihin po ay hindi natukoy ng investigasyon ng ating kasamahan ang mga responsabling tao na mayroong kasalanan dito sa bagay na ito? Ginoong Pangulo, ang sa pagkakalam ko, fact-finding lamang po ang ginawa ng Yun nga po. DPWH. Dahil at wala fact-finding, pong mga pangalan na binanggit. Salamat po, Mr. President, Your Honor, kasi po meron kayong binanggit dito na 2 Assistant Secretary ng DPWH sa panahon na ginagawa ang proyektong ito na nakatalaga sa Region 3 o Region 2 at 3 Undersecretaries naman ang malinaw na meron ding control sa budget at supervision sa panahon na ito'y ginagawa. Tama po ba? Tama po kayo, Ginoong Pangulo. Para po malaman ng ating kapulungan, maaari po bang sabihin natin kung sino po itong mga taong tinutukoy po ninyo, Mr. President, Your Honor? Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Nagtanong na rin po kayo kung sino-sino po itong mga tao. Hindi ko nabanggit sa aking privilege speech. Subalit nagtanong po kayo, mapipilitan ko pong ibulgar kung sino-sino po itong mga taong responsable sa pagbagsak nitong, sa pag-collapse nitong tulay sa Kabagan, Santa Maria. Unang-una, si Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon, Loretta Malaluan. She succeeded Neri Bueno, now Asik Bueno, as Regional Office Region 2 Director. The time when the bridge project was already facing structural problems. Siya ang nagrekomenda noong January 2021 na pondohan
ang retrofitting na nagkakalaga ng 233.5 million o yung pagsasagawa ng epoxy crack repairs. In March 2022, she formally requested that the project be reclassified from a replacement to a retrofitting strengthening project given the persistent structural issues. Pangalawa po, Ginoong Pangulo, Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Neri D. Bueno. Siya po, as then Regional Office 2 Director, Engineer Bueno was involved in the implementation of Phase 1 and Phase 2 of this project. In 2018, then Project Engineer Felipe Lingan began reporting early signs of possible bridge failure. Noong pa lang 2018, nakitaan na nitong si Mr. Lingan na medyo malapit na magkolapso o may failure, early signs of bridge failure. These warnings were either not acted upon or were not sufficiently addressed under Bueno's leadership, which became a notable concern in later investigations. Ginoong Pangulo, yung tatlo pong nabanggit kong undersecretaries, napapangalanan ko rin ngayon. Ito po hanggang ngayon ay nanunungkulan pa rin bilang undersecretary ng DPWH. Unang-una, Undersecretary for Regional Operations in Luzon, Ginoong Eugenio Pipo Jr. Siya po ang nangasiwa ng construction ng tulay nang sinimula ng pagpapagawa nito noong 2014 bilang NOI Assistant Secretary for Operations. It was under his watch that the early stages of construction proceeded even when structural issues began to surface. And in June 2018, the DPWH engineers identified critical defects after the concrete slab was poured at Span 8. Masyado na technical to. Among the most alarming were sheared bolts and shifting columns, clear indicators of serious design and construction flaws. Yet, despite these warnings, construction continued with no decisive intervention from Pipo's office. His failure to halt the project or escalate the issue for re-evaluation allowed the risks to persist unaddressed. Pangalawang Undersecretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao, Ginoong Ador G. Canlas. Siya po ay Assistant Secretary for Regional Operations in the Cordillera, Regions 1, 2, 9 at 13 noong taon 2022. Retrofitting began in 2023 with 285 million allocated for structural strengthening. The engineering designs were completed and submitted, and multiple iterations of the as-staked plans were prepared by DPWH Region 2. And during this phase, Undersecretary for Technical Services Ador Canlas became directly involved. He approved key engineering plans on December 19, 2023, and later a revised retrofitting plan on May 22, 2024. These approvals were crucial in authorizing the construction activities intended to stabilize the bridge. And lastly, Mr. President, Undersecretary for Planning Service and Public-Private Partnership Service, Maria Catalina Cabral. Ang kanyang opisina ang nag-aproba para pondohan ang isinagawang kontrobersyal na retrofitting ng tulay na dapat ang kontraktor ang gumastos dahil nasa ilalim ng warranty period. Dahil dito, gumastos pa ang ating gobyerno ng karagdagan na 400 million pesos. Ang halagang ito ay 50% ng original contract price ng tulay, Ginoong Pangulo. Yun lang po, Ginoong Pangulo. Mr. President, tatlong undersecretaries, ibig bang sabihin ito, may basbas ito sa kanilang secretary, Mr. President? Well, that sa aking palagay, command responsibility po yan. Hindi naman po kikilos itong mga undersecretary kung wala hong basbas ang namumuno. Sinabi po niyo rito, Mr. President, Your Honor, na ang mga taong binanggit ninyo ay nabigyan pa ng karagdagang trabaho.
Ano pong mga karagdagang trabaho ang naibigay pa, Mr. President, Your Honor? Habang binabasa po ninyo yan, karagdagan sigurong impormasyon, Mr. President, mayroon po akong nabasang isang parang briefing na dalawa po sa binanggit yung undersecretaries parang nagkaroon po ng pagbabago, atas ng panibagong katungkulan, nagmula mismo sa tanggapan ng DPWH. Tama po kaya yun? Tama po Mr. kayo, President, Your Honor? Tama po kayo, Ginoong Pangulo. Nasaan na? At binanggit din po ninyo sa inyong speech, Mr. President, Your Honor, na tila kayo'y nagsususpetsa at maring sila pinatutungkulan ng Pangulo nung sinabi niyang mahiya naman kayo. Ano po ang pinagbabatayan niyo rito? Malamang itong sinasabi ng ating Pangulo na pinatutungkulan ng ating Pangulo na mahiya naman kayo. Palagay ko, ito po yung mga opisyalis ng DPWH na kasangkot o kasabwat sa pagpapatayo nitong collapsed bridge nito sa Isabela. Siguro po ang mas tamang isipin natin, ilan lang siguro sila sa pinatamaan ng Pangulo. Kasi nung sabihin ng Pangulo po ito, Mr. President, nakaharap po siya sa Kongreso eh. Napakarami pong contractor doon eh. Kayo po nakakaalam nun dahil kayo po nanggaling sa House of Representatives. Hindi po, tinatanong ko po kayo kung kayo isang ayon na maaring mas marami ang pinatutungkulo ng Pangulo. At hindi lamang po bagsakan ng tulay ang pinag-uusapan doon. Mr. President, Hindi Your po Honor. ako makakasagot niyan sapagkat hindi po Bakit ako naman po hindi kayo makakasagot? Hindi po ako Napakasimple lang nanggaling po ng tanong ko sa inyo. sa House of Representatives. Kayo po ang nanggaling sa House of Representatives. Malamang kayo po nakakaalam kung marami po ang pinatutungkulan ng ating Pangulo, Ginoong Pangulo. Talagang marami, ako po sinasabi ko sa inyo, marami pong kontraktor doon. Ang tanong ko lang kung kayo'y sumasang-ayon sa aking pananaw. Ay yes, sumasang-ayon po ako sa inyong pananaw. Ayun. Kung kayo po ay naniniwala, maniniwala rin po ako. Mr. President, Your Honor, di ba pangkaraniwan pagka meron po tayong itinatayong isang infrastructure, lalong-lalo na po yung mga vertical infrastructure, malimit po nating nakikita, nakatabi po yung meron pong parang banner yung, anong tawag doon? Yung COA. Meron billboard po ang COA. Billboard. Na kung saan nakalagay yung ilang mga detalye, pangalan ng proyekto, Minsan po pangalan po ng politiko nandun. yung halaga ng proyekto, yung description hanggang saan, di ba? Yung contractor kung sino yon. Pero nananatili lang na isang billboard. At hindi naman nagkakaroon ng updated report ang COA kung ilan porsyento na halimbawa after a while ang natatapos. Nananatili lang isang billboard na akala mo nagbabantay sa project. Tama po kayo. Kaya ko po tinatanong ito, Mr. President. Nangyari po ito sa Misamis Occidental. Nagtayo ng isang irregular na proyekto. Sa pondong-pondo pa lang, Mr. President. Saan ka nakakita ng isang housing project ang pondo manggagaling sa DPWH? So nung tanungin ko po yung auditor sapagkat sila naman dapat nakabantay sa lahat ng proyekto, alam mo ba ako ito na nanggaling sa... Hindi po. Alam mo pa rin ba ako na yung titulo na pinagtayuan ng project na yan ay hindi pag-aari ng syudad? Hindi rin po. Wala ba kayo akong pakialam? Dahil kayo po ang security guard ng pera ng gobyerno. Nakikialam po. Kailan po kayo makikialam? Pagka po tapos na ang project. Akala ko baka ako ang COA ay merong preventive measures, action. Ibig mo sabihin ka ako pag natapos ang project, natapos na po talaga ang project, ngunit ang titulo po ay pag-aari ng mga pribadong mga mamamayan. Nang tanungin ko po siya, sino ang may-ari ng project? Wala pong maisagot. Ngayon po, itong
ang inyong privilege speech, Mr. President, Your Honor, ay salamin lamang ng isang napakalaking anomalya na nagaganap sa ating bansa. At salamat po sapagkat kahit na ito po ay isa lamang sa mga bagay na maaaring makapagbigay po ng alalahanin sa ating mga mamayan sapagkat ito ay pera ng bayan, lalong-lalo na po yung binabanggit ninyong mga opisyal ng pamahalaan na parang kasangkot pa sa mga pangyayaring ito, na maaaring ang pwesto po nila ay nagpalipat-lipat sa ilang mga lugar sapagkat ito pong mga listahan ng mga bumagsak na tulay. Kung makikita po nyo yung tatlo sa binanggit nyo sa Luzon po eh. Sa Makatwid po, ulit-ulit po ito. Parang napakasama pong pagsasalamin. Kagaya po ng ginawa ninyo, sabi nyo, ito pa naman ay isang symbol of strength and connectivity. Parang nasira po yung simbolo na yun, Mr. President, Your Honor. Ano po ang iniisip po ninyong gawin, Mr. President, Your Honor? Sana po ay maimbestigahan po itong sa lalong madaling panahon. Inimbestigahan na po ng ating kasama. Dito po sa inyong committee, sa Blue Ribbon Committee, sapagkat ang involved dito ay mga opisyales ng ating gobyerno. Lalong-lalo po sa, of course, sa DPWH. At masagot ko lang po yung inyong katanungan kanina dun sa mga undersecretaries na nabigyan pa ng karagdagang trabaho kung kumari lang po, Ginoong Pangulo. Base sa mga department orders namin nakuha, na-promote pa ho si Engineer Loretta Manluan from Regional Director in Regional Office 2 to Assistant Secretary for Regional Operations in Luzon. Si Nery Bueno po ay dating Regional Director din sa Region 2 at na-promote bilang Assistant Secretary for Regional Operations in Visayas and Mindanao. At si Eugenio P. po ay dating ASEC lamang bago naging Undersecretary. Ganon din po si Yusek Ador Canlas. Salamat po sa impormasyon, Mr. President, Your Honor. Meron po kayong binanggit na retrofitting. Ang ibig po nyo sabihin, Mr. President, Your Honor, ito pong tulay ng Kabagan na ito ay maliban po sa ito'y ginastusan ng pamahalaan, yung retrofitting ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Opo, ginastusan pa rin po ng ating pamahalaan. Pagkatapos po ng dalawang gastusan, ito po ay bumagsak. 3 gastusan, hindi lang 2. Tatlo nga po. Ang retrofitting po, ang ibig sabihin po ng retrofitting, para sa pagkakalam ko, hindi po ako inhinyero, no? Sa pagkakalam ko, is to strengthen the structure, Ginoong Pangulo. Pero, gastusan na ng gobyerno ang retrofitting, bumagsak pa rin after so many weeks. Kaya nakakagulat at gumastos pa ho ng 400 million ang ating gobyerno for the retrofitting cost, Ginoong Pangulo. Babagsak po talaga yung retrofitting. Dapat po, sa aking palagay, dapat po ang contractor po ang dapat mag-shoulder ng expenses ng retrofitting, hindi po ang gobyerno. So 3 beses pong gumasta ang pamahalaan, Mr. President. Opo. At bumagsak. At bumagsak pa rin. So 3 beses pong nasampal ang Pilipino. Tama po kayo. Salamat po, Mr. President. Maraming salamat po. So yun po mga kabaitaan, talagang marami hong napapangalanan ho dito si Senador Jinggoy Estrada dahil nga po gustong malaman ni Senador Marcoleta kung sino-sino po ito dahil sa mga nakarang pagdinig ay wala ho silang nababanggit ng mga pangalan. So ngayon po, nakatikim ho ng bangiso itong Senador Jinggoy Estrada ang mga kabalitaan dahil nga po na napapaamin ho dito si Senador Jinggoy. Panimula pa lang po ito mga kabaitaan, itong ganitong klaseng interpolation at paano na kaya pag nasa actual na hong investigasyon sa ilalim ho ng Blue Ribbon Committee ni Senador Marcoleta, malamang marami ho talagang hindi makakatakas at marami mga sinungaling na mapapaamin ho dito mga kabalitaan. Tuloy ho tayo dahil si Senador Tulfo mga kabaitaan ay medyo nahinaan ho dito si Senador Marcoleta sa kanyang gagawing aksyon ho patungkol sa usapin na naman hong parang pagbahayata or patubig ba dyan sa Palawan dahil ang nais mangyari ni Senador Marcoleta ay yung mga nagbingi-bingihan, yung mga hindi nangingialam ay kailangan alugin ho talaga para ho sila ay magising at kikilos. Yun ang nais ipaparating ni Marcoleta sa privilege speech ni Senador Erwin Tulfo mga kabalitaan.
Senator Erwin Tulfo is recognized to deliver his privilege speech. Thank you, Mr. President. Mr. President, esteemed colleagues of this august chamber, today I rise and take the floor on matters of personal and collective privilege concerning a growing and deeply troubling issue in one of the most environmentally rich and biodiverse provinces of our country, Palawan. In the highly urbanized city of Puerto Princesa, I have received reports and personally witnessed how waterways such as rivers, creeks, and canals there have been diverted, piped over, or outright buried beneath roads and commercial properties. The consequences are already visible. Urban flooding and severe siltation of surrounding coastal and marine ecosystems. On July 19, 2025, Mr. President, Tropical Depression Christine forced the evacuation of 6,375 residents across 31 barangays in Puerto Princesa City due to massive flooding, underscoring the growing intensity of inundation in the city. And last February 10, 2025, heavy rainfall from an intertropical convergence zone, shear line and low pressure area submerged 11 barangays of the city to chest or waist deep flooding, paralyzing infrastructure and requiring over 1,000 truck trips to haul floodwaters. These events demonstrate the critical importance of upholding legal safeguards against encroachment in vulnerable zones. Article 51 of Presidential Decree number 1067, or the Water Code of the Philippines, expressly provides that the banks of rivers and streams and shores of the seas and lakes throughout the entire length and within a zone of 3 meters in urban areas, 20 meters in agricultural areas, and 40 meters in forested areas along their margins are subject to the easement of public use in the interest of recreation, navigation, floatage, fishing, and salvage. No person shall be allowed to stay in this zone longer than what is necessary for recreation, navigation, floatage, fishing, or salvage, or to build structures of any kind. Additionally, the unauthorized obstruction of a river or waterway or occupancy of a river bank or seashore without permission is punishable under Article 91 of the Water Code of the Philippines. Mr. President, the continued presence of illegal structures is not only a blatant violation of our environmental laws, it is also an affront to environmental integrity and a ticking time bomb for the safety and welfare of communities downstream. Our laws are clear. It is the duty of the local government units, the Palawan Council for Sustainable Development, the Department of Public Works and Highways, the Department of Environment and Natural Resources, and the National Water Resource Board to ensure the protection and upkeep of water system, not just for current use, but for future generations. If we allow this, Mr. President, not only are we setting a dangerous precedent, but we are also failing in our constitutional duty to protect the environment and uphold public interests over private gain. Therefore, I strongly urge the Senate, number one, to conduct an inquiry in aid of legislation to strengthen the existing relevant environmental laws and enforcement mechanisms. Two, direct the PCSD, DENR, DPWH, and DILG to investigate and submit a full report on the unauthorized structures obstructing waterways and natural drainage systems in the region, specifically identifying the persons responsible for building these illegal structures and public officials who are accountable for approving building permits for these illegal structures in the area. And finally, Mr. President, let this chamber send a strong message that no one, not even powerful individuals or businesses, can place private interests above public safety, ecological balance, and the rule of law. Palawan is a national treasure, Mr. President,
Its rivers, springs, and creeks are not just part of its natural beauty. They are lifelines for communities, for agriculture, for ecosystems that sustain life. Let us not wait until the next flood, the next drought, or the next landslide to occur before we act, Mr. President. Thank you, Mr. President. I yield the floor. Majority Leader. Yes, thank you, Mr. President. Before this representation refer the speech of the good gentleman from Davao, may I just put into the records that we support the call of Senator Erwin Tulfo to look into this, and that indeed, Mr. President, this is a very pressing issue that we need to look into. Mr. President, the gentleman from Rizal and Tarlac, Senator Marcoleta, wanted to ask some questions. I move that he be recognized, Mr. President. Senator Rodante Marcoleta is again recognized. Thank you. Hanggang nilapitan niya pa dito si Senador Joel Villanueva. Sabihin mo magtatanong ako. Dito natin makikita mga kabitan, si Marcoleta talagang desidido rito. Kasi yung iba diyan di na nagtatanong nakikinig na lang. Pero lahat ng mga diskusyon ngayon, lahat ng mga nagbigay ng privilege speech, lalo na si Senador Jingo Estrada at itong si Erwin Tulfo, ay nagkaroon ng interest dito si Senador Marcoleta. Very much, Mr. President. I understand my colleague would like to entertain a few questions. By all means, Mr. President. Thank you, Mr. President, Your Honor. I congratulate my colleague for delivering this speech, Mr. President, because I think we cannot undermine the importance of the measures in order to protect our rivers, our springs, and creeks and other tributaries. I just wonder, Mr. President, Your Honor, if you have come across an office called RBCO. When I went to Palawan, Mr. President, I called for a meeting with the LGU, with the PCSD, DNR. Yes, I've heard of it. Unfortunately, Mr. President, they did not show up that day. RBCO stands for River Basin Control Office, Mr. President. Tama po. I believe this is the lead government agency to implement any integrated project in regard to the management and development of river basins. We cannot complete the task of addressing problems regarding this issue, Mr. President, Your Honor, if we do not call this office. Ito po ay isang maliit na opisina naka-attach sa DNR. Ngunit ito ang hindi napapansin ng ating mga kababayan na siya ang merong mandato sa lahat ng ating mga ilog dito sa ating bansa. Ang katunayan po nito, may kinalaman ito para sa ganon ay maayos natin ang pagbaha sa ating bansa. Para magkaroon tayo ng integrated and comprehensive measures para ating ma-address ang pagbaha ng ating bansa. So ang Palawan ay isa lamang po, Mr. President, Your Honor. Kailangan po nating integrate ang lahat po ng ating gawain para maproteksyonan ang lahat ng ating mga komunidad na umaasa sa ating mga kailugan, sa lahat ng ating tributaries, at the same time protecting them for the sake of environment. Sana po, Mr. President, Your Honor, ay maisama nyo sa listahan ang napaka-importanting opisinang ito na kung tawagin ay River Basin Control Office. Noted, Mr. President. Kaya po hindi rin nag-attend sa meeting itong RDCSO because RDSO kasi po hindi lang po kasi rivers na pinag-uusapan dito, Mr. President, kundi lahat ng waterways na nasa hindi lamang sa lungsod kundi sa buong lalawigan ng Palawan. Kaya po may representante po ang Department of Environment and Natural Resources,
tulad po ng nasabi ng ating kasamahan na ito ay bahagi or ahensya na nasa ilalim po ng Environment and Natural Resources, Mr. President. Mr. President, Your Honor, sinabi po ninyo, let this chamber send a strong message that no one, not even powerful individuals or business, can place private interests above public safety, ecological balance, and the rule of law. How is strong, Mr. President, Your Honor? Kaya nga po, Mr. President, tama po yun. Ito pong mga nangyaring disasters, maliwanag po na may mga violations po sa buong Palawan, particular na po sa lungsod ng Puerto Princesa, ay hindi lamang po apektado ang naturang lalawigan at lungsod, kundi ang buong bansa. Ang problemang ito ay ipinarating sa aking tanggapan ng mga residente ng Puerto Princesa, and there is an urgency. Ang problema po, hindi lang po sa Palawan nangyayari ito ngayon, kundi sa iba't ibang lugar ng ating bayan. Maging sa Metro Manila, ang pagtatayo ng mga istruktura sa mga ilog, dito po sa Metro Manila at iba pang bayan. Kaya nga po ang mensahe, it does not matter kung sino po yan, kailangan po natin ng strict enforcement of the law. Kailangan pong maimbestigahan ito, Mr. President. Kailangan pong magsagawa tayo ng isang hearing para magkalinawan po tayo at may mensahe tayo at imbitahan ang mga opisyal o ahensya na namamahala patungkol dito para maiparating natin na ang pagtatayo po ng mga istruktura, ng mga building, ang paglalagay ng mga harang sa mga waterways ay illegal at hindi natin po papayagan dahil yan po ay labag sa batas. Mr. President, ako po ay kaisa ninyo sa paglikha ng isang strong message. Kaya ako po tinatanong, gaano po kalakas ang gusto ninyo sapagkat maaari po nating pagtalunan gaano mang kalakas ito. Dahil sa ang marami po ay nagbigay ng malalakas na signal na o kaya malalakas na mensahe at nabingi na po siguro ang mga dapat makarinig nito. Kung kinakailang alugin natin, hindi lang naman messaging, siguro action po, Mr. President, Your Honor, para sa ganon ay yung mga nabibingi po na hindi na makarinig, pag inalog mo naman siguro, baka mas lalo pong malakas ang message na ating may bibigay. Salamat po, Mr. President. Ayun, Salamat po, palakpak. Majority Leader. Napatawa si Mr. Erwin President, the Tulfo. gentleman from... Di ba, mga kabaitaan? Si Erwin Tulfo, natameme ho siya dito kay Senador Marcoleta hanggang napangiti na lang ho ito, mga kabaitaan. Napaka lalim hong mensahe na ito na aalugin. So ano kayang iniisip ni Senador Tulfo dito, mga kabaitaan, na aalugin? Literal na aalugin ba, mga kabaitaan? O kasi nga, yung mensahe niyang pinapalabas dito ay parang hanggang salita lang. Kumbaga, pakiusapan or kailangan strictly implemented daw kung ano yung rules, ano yung policies, ano yung nasa batas. Pero gusto ni Marcoleta, parang alkansya na nag-aalog, mga kabalitaan, para malaman kung gaano nakabigat yung pera ho. So, ayun po, mga kabalitaan, natameme ho dito si Erwin Tulfo, kaya nakikita na ho natin, ano pa to? Parang hindi pa nagliliyab ho, ang bangis ni Senador Marcoleta dito. Medyo patikim pa lang po ito ni Senador Marcoleta sa mga senador na nag-deliver ho ng privilege speech, at sinasabi dito ni Marcoleta na siya ay handa ho siya ditong paimbestigahan, at kung mapaimbestigahan ho ito sa ilalim ng kanyang komitiba, sigurado ho marami ho talaga ang mga kabalitaan. Marami ho talagang matatama at masasagasaan dito at makukulong kung si Senador Marcoleta ay aaksyon na ho sa investigasyon. Well, ito ay nagkaroon ho ng privilege speech, so aaksyon na ho ito bukas makalawa at susubaybayan ho natin to dito, mga kabalitaan. Yun po ang ating video presentation ngayon. Kung nagustuhan nyo po ito, huwag kalimutan po, para malaman ng karamihan kung ano mga kaganapan sa ating lipunan, share nyo na po ang video ito at paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion at suhestyon, mga kabalitaan. Sa mga bagong salta, pakiusap, subscribe na rin ho kayo, mga kabaitaan. At sa mga bagong subscribers natin, welcome ho kayo dito sa ating munting bahay. Maraming salamat.
Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Maraming salamat, masalamo sa maglupalop ng ating mundo at mga Pilipino dyan sa Hague, Netherlands. Mabuhay ho kayo. And then saludo ho pa rin ho tayo lagi sa ating mga makabagong bayani nating bansang overseas Filipino workers saan man sa mundong ibabaw mga kabalitaan. Pabati muna tayo ha kay Mami Rose at Tobias Family Tubi dyan sa may Lapu-Lapu City sa Cebu, Ann Santos at lalo na ho si Ma'am Corazon ni Kena diyan sa Japan, mga kabalitaan. Kita-kitso tayo sa ating pagbabalik dito lamang ho sa ating munting bahay at panatiling tumutok, tumambay para kayo po ay may makukuhang mga karagdagang impormasyon, komprehensibong balitaan. Luzon, Bisaya, Mindanao, saan man lupalop ng ating mundo basta may mga Pilipino. Ang bahay na ito ay para kanatong tanan. To God be the glory. Momwa. Chip chip. Peace out.